Okay. Hello po and welcome po sa isa na naman nating live stream. And, sa ngayong araw, gusto ko lang pong pag-usapan natin yung si Senator Raffy Tulfo na naman, okey. 'Yan, eto maglalabas lang ako ng panibagong parang ano 'to, budget hearing din yata 'to ng, TESDA. Nasaan ba tayo, dito. 'Yan nakalagay dito, sa video na 'to, Senator Raffy Tulfo sinermonan ang TESDA kung bakit below minimum sweldo ng mga graduates nila, 'di ba? Yung mga ayoko sabihin Tulfonatics, eh. Tulfonatics yung tawag nila sa mga fans, yung mga may fans kay, Senator Raffy Tulfo. 'Pag, babasahin mo, ang galing ni Senator Raffy Tulfo, 'di ba? Mga Tulfonatics, sige sabihin na natin Tulfonatics. Ang galing dito sa ano, sinermonan yung TESDA, ang galing ni Sir Raffy, ni Senator Raffy, ang galing, 'di ba? Kung bakit below minimum ang sweldo ng mga graduates nila, 'di ba? Ang galing ni Sir Raffy. Pero kung ikaw, iintindihin mo kung ano yung nakasulat dito, parang may mali. Panoorin natin 'to kung anong gusto niyang sabihin. Kung alam nyo yung mga nag-graduate ng TESDA, kung anong industry yun, na below minimum ang tinatanggap nila, then call Dole. Parang Siya na kaagad ano, contradict sa sarili niya, 'di ba? Ang TESDA po ay parang, sila yung so parang eskuwelahan siya, 'di ba? Parang eskuwelahan siya. Yung parang magtuturo sila ng mga ano, course sa mga Pilipino, ta's magkakaroon ka ng ano, certification para makatulong na makahanap ka ng trabaho, 'di ba? Ngayon dito sabi niya, kailangan mong pumunta ng DOLE, okey? Biglang sa umpisa pa lang video na 'to, eh, na ano niya na contradict niya na yung sarili niya, eh. TESDA 'to, parang yung eskuwelahan. Sabihin mo ng eskuwelahan, okey? nag-graduate ng TESDA, kung Nag-graduate, anong industry yun, na below minimum ang tinatanggap nila, then call Dole. then call DOLE, call DOLE. Ano bang pinag-uusapan nila dito? So, nagrereklamo siya sa DOLE, hindi sa TESDA. Dapat yung reklamong 'to sa DOLE niya i-raise, hindi dito sa TESDA. Okey, sige pagbigyan pa natin si Senator Tulfo. Na wala pang pinag-aralan po yung isang tao, talagang kahit na sabihin natin hindi siya nakatungtong ng grade 1, hindi ho dapat siya tumatanggap ng below minimum. Kasi Tama naman yung ano, yung sinasabi dito ni Senator Raffy Tulfo, na dapat ibigay sa'yo kung ano yung tama, kahit na minimum pa 'yan o kahit na mataas. Okey lang minimum, 'wag lang below minimum, okey? yun po yung nasa batas natin. Lalo pat kung siya ay nakapag-aral sa TESDA, suportado ng ating gobyerno, binadyetan ng ating gobyerno for months or even years, tapos below minimum wage lang siya? Heck no! Tama naman yung argumento niya. Mali nga lang yung mga taong pinagsasabihan niya. Alam mo yun? Pagka ano, ewan ko, siguro tingnan natin yung mga mukha ng ano, ng mga pinagsasabihan niya. Dapat mag-argumentado kayo sa galit. Totoo yan, I'm serious. Tingnan niya rin yung mukha ni ano, ni Senator Raffy Tulfo, ang nanggagalaiti 'no, galit na galit, eh, gustong manakit. Di ba? Huwag niyo pong pabayaan. Yes, Mr. The, Chairman. the fact na pinapabayaan niyo, monitor niyo pala na meron pala tumatanggap dyan ng below minimum wage na graduate ninyo, Eto imbento na 'to, etong part na 'to. Alam niyo ng may ano, tumatanggap dyan ng below minimum wage na graduate ninyo, parang kinukonsinti niyo po pala. Monitor niyo pala na meron pala tumatanggap dyan ng below minimum wage na yung namo-monitor na may natatanggap na below minimum wage. Hindi mo puwedeng ma-monitor ang isang tao, kung saan man niya gustong magtrabaho, hindi mo puwedeng ma-monitor. Eto lang ano, basic, sabihin na natin basic. 'Pag ikaw gumraduate ka, hindi ka na kokontrolin ng eskuwelahan mo. Wala na silang pakialam kung ang ibayad sa'yo ay below minimum o mas mataas pa. Siyempre kung sabihin mong may isang estudyante gumraduate sa UST, magpapabayad siya ng below minimum.
nasa sa kanya na 'yun, wala na sa UST 'yun para kontrolin kung ano man yung course niyang natapos. Wala na sa UST kung para makontrol yung isang estudyante na nakatapos na magbabayad siya below minimum, 'di ba? 'Yun ang argumento lang naman, pero siyempre sino bang gusto magpabayad ng below minimum, 'di ba? Pero yung sa TESDA, siguro na na yung mga taong nag-aral diyan, iisipin nila, wala naman akong pinag-aralan, ito lang certificate galing TESDA yung ano, yung maipapakita sa boss ko, kaya puwede nila akong bayaran ng below minimum. Dun hindi na sakop ng TESDA yun kung papayag yung isang tao o hindi siya sa kontrata sa magiging trabaho niya, gano'n, 'di ba? So, parang ditong yung part na 'to, hindi nila, puwedeng ma-monitor ang isang tao kahit na-graduate ka o kahit nasa, TESDA ka lang. Hindi, eto imbento nitong part na 'to. For months or even years, tapos below minimum wage lang siya? Heck no! Dapat magkurumentado kayo sa galit. Totoo yan, I'm serious. Kahit naman maghurumentado sila sa galit, eh, wala naman silang, pake kung yung isang tao ay pumayag na magpabayad ng minimum wage. Okey lang naman magpabayad ng minimum wage, pero may pero. Mamaya papa-explain ko kung bakit. Okey, tuloy. Di ba? Huwag niyo pong pabayaan. Yes, Mr. The, Chairman. the fact na pinapabayaan niyo, monitor niyo pala na meron pala tumatanggap dyan ng below minimum wage na graduate ninyo, parang kinukonsinti niyo po pala. Di ba? Kung graduate ka na, Wow, sarap ng ano, kanin ni ano, ni Bato, oh. Sinaserbahan pa. Alam mo 'yan yung sinasabi kong sayang oras, sayang pera. Yung mga hearing na ganito sa ano, sa Senate imbes na gumawa sila ng matitinong batas, ayan, oh, binabayaran yung mga senador, kumakain pa sila diyan sa Senado. Okey lang naman pagka gano'n binabayaran mo, pero yung pag-uusapan nila dito, eh, walang kuwenta. Dahil hindi naman sila yung departamento na dapat na i-raise out mo yang mga reklamo mo, 'di ba? Eh, di wala rin mangyayari. Wala rin silang kakayahan yung TESDA na i-monitor yung bawat, naging estudyante nila sa labas ng TESDA kung ano mang trabahong gusto nilang, pasukin. Yung knowledge sila na nagbigay nun, yung knowledge na itinuro nila. Pero yung pagkalabas diyan sa TESDA, yung mga taong gusto magtrabaho, depende na sa kanila kung gusto nila magpabayad ng minimum o hindi. ang testa. Kaya pala, nahirapan ako makipaglaban na dapat wala ng minimum wage earner sa Pilipinas. Eh siguro sinasabi nila, kung yung testa nga pumapayag, sino ka ba? Testa nga pumapayag na 'Di ba? Yung argument ano, eh, ang babaw, eh. Yung TESDA gusto ba nila na ano, bayaran ka? Sigurado ako hindi nila, ayaw din nilang kung kontrolado nila yung mga amo ng mga naging estudyante nila sa TESDA. Siyempre hindi din sila papayag, pero kontrolado ba ng TESDA yung mga amo? Hindi na, dahil pumayag na yung ano, yung tao, eh, yung gusto magtrabaho sa kanya na magpabayad siya ng below minimum wage. Ngayon, yung, below minimum wage na na sinasabi niya, kung magpapabayad man yung mga, nanggaling sa TESDA, nagkaroon ng certificate galing sa TESDA. Yung mga nagpapabayad ng below minimum wage na mga naging estudyante ng TESDA, kung alam nila talaga yung batas, iba talaga 'pag may alam ka sa batas, eh. Hindi ko naman sinasabi kailangan ano, bawat article ma-memorize mo o ano, yun ang ano, pinag-aaralin nila sa ano, sa law school. Kasi kung ikaw matalino ka, puwede kang pumayag muna sa ano, sa below minimum wage. Pero 'pag may ebidensya ka na binabayaran ka ng minimum wage, eh, illegal na yun. Puwede kang dumiretso at magreklamo na sa DOLE. Hindi mo na nga rin kailangan pumunta kay Tulfo, eh, para magreklamo tapos bandang huli, ire-refer. Bibigyan ka pa rin ng referral letter o ano, na pumunta ka sa DOLE, 'di ba? Tapos yung mga back wages mo, dun nila ibibigay sa'yo. Kasi may ano ka na, eh, may proof ka na na ang binibigay lang sa'yo, eh, below minimum wage, eh, 'di ba? Kung alam mong batas, magreklamo ka. Pumunta ka sa tamang ahensya ng gobyerno para
ma-recover mo yung back wages mo, 'di ba? Tapos ibibigay 'yan kahit na magalit sila sa'yo, yung pinagtrabahuhan mo. Tapos pagka ano, ibigay sa'yo yung back wages mo, mapipilitan silang ilagay yung sweldo mo sa minimum wage, yung sa tamang level ng ano, na kailangan ka nilang bayaran, 'di ba? Tapos sasabihin mo sa'yo, "Oh, hanggang dito lang puwede kong ibayad sa'yo, imbes na 580, 500 lang, o kaya 400 lang, pumayag ka, bakit hindi?" Pero hindi nila alam na alam alam nilang puwede kang magreklamo, 'di ba? Eh, yung mga ibang tao sabihin na nating mahihinang nilalang, hanggang dun na lang yung ano, yung pag-iisip nila. Hindi nila alam yung batas na puwede kang maghabol ng back wages. Pero yun nga lang, ano, 3 years ang puwedeng ma-recover na back wage na puwede kang bayaran. Kung ano ka man, kung binabayaran ka ng below minimum wage. Pero ang importante, yun din ang isang ano, importante, may ebidensya ka. Dapat nakasulat, "Eto binabayaran ko." Mas maganda nga kung dumidiretso sa bangka mo, para may ebidensya na galing sa kanila yung perang yun, 'di ba? Iko-compute yun. Tapos, yung ilang araw kang nagtrabaho, lalo ng makikita na dapat mas malaki yung babayaran nila, 'di ba? Kaya alam mo yung mga ano, yung mga hearing na 'to hindi nila binibigyan ng, knowledge yung mga tao. Ang lagi lang nilang nilalabas dito, etong hearing na 'to naglabas siya ng problema hindi naman sa tamang ahensya, 'di ba? Kung ang hearing na 'yan ay sa DOLE, dun ka manggalaiti. Pero TESDA 'yan, TESDA 'yan, bakit 'yan ang papagalitan mo, 'di ba? Ang ano, tapos dito galit na galit, gustong manakit. Nakita niyo yung kung paano siya ano, gusto ko lang i-compare 'to, Eto, sige natin. Yung mga graduates nila tumanggap ng below minimum wage, ikaw Rapi Tulfo diyan, sino ka ba? Gano'n siguro sinasabi ng mga ibang mga kumpanya. Please sir, Eto naman si Bato walang pakialam. Alam niyang walang kwenta rin sinasabi ni Tulfo. Mga kabaro, alam mo yun pagka ano, sige magsalita ka lang diyan, okey lang sa'kin. Kahit na mga ano, katsate tawag nila dito sa Italy, katsate. Ay, eto gusto ko lang i-ano, i-compare itong attitude ni Raffy Tulfo, compare natin dito sa hearing na 'to. Wow, ang bait. Ang bait mo, ba't ano ang bait mo? Okey, kaya nagsasalita siya mahinahon, 'di ba? Sige, sa amin, so pagdating nila, there's a possibility na baka mangitin sila. Okay, ayun. Senator Tulfo, your time is up, no? You Oo, iba rin 'pag hindi mo kabaro yung ano, nagpapahinto sa'yo, tingnan mo yung mukha. Iba pagka ano, si Bato pagka ano, yung mga kabaro niya na ano, tsaka iba pagka sina Pia Cayetano, ang bait-bait ng ano, mukha, tsaka magsalita, been informed that your time is up. Okey. You've Oo, responded, but sama ng kindly mukha. respond again. Ay, Ang sama ng mukha, Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, ang mga Oo. PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung decision Bakit hindi niya sinagot si VP Inday Sara dito? 'Di ba? desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute Okay. kung yun man ang na-decision. Gusto ko lang i-compare dun kung eto palabas uli natin dito si Bato. What if kaya sa hearing, nandodoon yung mga kabaro ni Tulfo, tapos nandito si Inday Sara. Usually 'pag hindi nila yung mga ano, yung grupo ng mga kabaro ni Tulfo, 'pag ayaw nila yung naririnig nila na pinagsasabi mo, ipakukulong ka sa Senado. Gusto ko lang, ma-imagine kung paano nila ma-contempt si VP Sara. Alam mo yun?
Iba kasi yung ano, iba yung attitude nila 'pag alam nilang kaya nila yung nasa harap nila. Iba rin yung attitude nila 'pag alam nilang ano, may puwede silang makontra sa pinagsasabi nila, alam mo yun? Kaya ano, ibang may alam talaga. Dito sa hearing na 'to sa tingin ko ano, ina-absorb lang ng mga taga-TESDA yung mga pinagsasabi ni Tulfo, absorb lang, oo. Pero bandang huli sa loob-loob nila wala naman kaming pake dahil hindi naman ahensya ang DOLE. Nandito kami para lang turo sa mga ano, magbigay ng mga special course sa mga Pilipino, 'di ba? Sir, paki-monitor niyo po. Ngayon, Paki-monitor ho, hanapin niyo po yung mga workers. paki-monitor niyo po talagang ano, pagka 'yan sinabi mo sa DOLE, paki-monitor niyo yung ano, magpapadala pa sila ng ano, inspection sa workplace ng mga Pilipino, ng mga tao. Pero pagka sinabi mo sa TESDA sila pa-monitor, patawa. It's a joke. Na nag-graduate from you, workers ngayon kung saan industry, na below minimum wage, call the attention of DOLE, and para DOLE would call the attention of those companies para itaas at gawing minimum wage ang kita nila. Will you do that? Will you promise us? Yes, Mr. Chairman. Yes. Yes sir na lang, Yes man na lang si ano, yung taga-TESDA, Yes man. Para ano, para wala ng issue matapos na 'tong hearing na 'to, sumang-ayon ka na lang kundi ipapakulong ka nila lalo na yan nandiyan dalawang mahilig mag-contempt. Gagawin po namin yan sapagkat Nung right ngiti, now, ngiti si Tulfo mapakinggan na. Ngiti si Tulfo kita natin Kasi nag-yes sir na lang Yes sir. gagawin po namin yan sapagkat right now, ngiti, madami na kaming partnership with the Philippine Chamber, Philippine Construction Association, Parang yung isang katabi nito nagsasalita, gusto nang tumawa Parang umuuko na lang para ano, para umuwi na tayo. So lahat po yung partner namin so Gusto that they can tumawat also ka. be enlightened kung ano talaga dapat at Tama na. anong meron sa textbook natin right now. They are workforce ready. And we can consider as very competitive na po sila. So kaya namin gina-insist na talagang yung acceptance ng industry natin, talagang bawal yung minimum. Bawal yung minimum. Yan naman talaga yung sinasabi ko kanina pa Hindi naman sila magto-tolerate ng ano, ng nabayaran ka ng below minimum. Pero it's out of their hands. Para kontrolin yung mga amo nila na pagbayaran yung mga yung mga trabahador na bayaran sila. Depende na yun sa ano, kung i-accept man niya, pwede siyang magreklamo in the future para mabalik yung back pay ng mga nakaraan na binayad sa kanya, 'di ba? Kaya yun lang, alam mo yung pagka ano pagka alam mo talaga yung batas pwede mong i-accept kung ano ka, kung below minimum ka. Tapos saka ka magreklamo. Basta may proof ka. Baka mamaya magreklamo ka, wala ka namang pruweba na nagtatrabaho ka at saka binabayaran ka ng minimum, 'di ba? Kailangan may pruweba ka para magreklamo. Hindi yung tsismis lang, 'di ba? Iba talaga 'pag may alam. Hindi ko naman sinabing kailangan mong pag-aralan yung batas, pero pagganahin mo lang yung critical thinking mo. Malalaktawan mo rin yung illegal na ginagawa nila sa'yo. Okay? Yun lamang po at please paki-follow po ako sa Facebook kung may time kayo. And paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel po natin. Okay? Hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ngayon dito sa live stream natin at hanggang sa susunod. Okay? Ciao, ciao.